Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa araw na iyon ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Sinasabi pa ng Panginoon, ang mga nakaligtas sa patayan ay kinaawaan ko naman sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila at patuloy kong ipinagmamalasakit. Muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahawakan mo uli ang iyong mga pandereta at masaya kang makikisayaw. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria. Magtatanim ang mga manananim at magpapasasa sa ibubunga niyon. Pagkat darating ang araw na hihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Ephraim. Hali kayo, umakyat tayo sa Sion, sa Panginoon na ating Diyos. Ang sabi ng Panginoon, umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob, ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa, magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Ang salita ng Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain, pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang magsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo, at noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig naman siguro natin yung kwento nitong babaeng taga-Cananea na humingi ng tulong, no, sa Panginoon na pagalingin ang kanyang anak. Pero tila ayaw ng Panginoon sapagkat sinabi niya ang kanyang pagtulong ay para lang sa mga anak ng Israel. At ang malungkot pa diyan ay ikinumpara, no, ng Panginoon yung pangyayaring iyon sa sa mga tuta na hindi pwedeng kainin ng mga tuta yung pagkain, no, ng para sa mga anak ng amo. At maganda yung sagot ng taga-Cananea kasi sinabi niya, tama nga po, Panginoon, pero kahit yung mga tuta ay pwede naman magsingkain, kahit man lang mga mumo
na nahuhulog doon sa hapagkainan. Ang ganda nun, kasi nakita ng Panginoon yung pananampalataya ng babaeng yaon na kahit mumo na lang, naniniwala siya na gagaling ang kanyang anak. So, yun po ang ibig sabihin nung pananampalataya na kay dakila, kahit maliit lang, kasi liit ng mumo ay pwedeng gamitin upang mapagaling yung kanyang anak. Sa ating buhay, meron pang isang mumo sa totoo lang. At yung mumo na yan na pwedeng gamitin ng Panginoon at gagawa siya ng isang mirakulo at maraming pagbabago ang pwedeng mangyari ay yung buhay natin. Yung buhay natin ay mga mumo na halos walang halaga. Dito sa mundong ito, kung ikukumpara sa laki ng mundo, akala natin wala tayong silbi. Pero yung mumo natin ay pwedeng gamitin sa gawain ng Diyos kahit gaano man ito kaliliit. Huwag lang natin ito aksayahin. Ano yung mga mumo na ito ng buhay natin? Yung ating time, talent at treasure, Minsan sinasabi natin, Lord, pengi, at pengi pa. Kasi hindi ako sapat, pengi pa. Parang hindi tayo makontento. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa atin, sapat ka. Sapat ang meron ka. Kailangan mo lang gamitin ng maayos. Kaya mga kapatid, doon pumapasok yung buhay ng pagiging isang mabuting katiwala. O kahit pa lang sa isang praktikal na pamamaraan. Halimbawa, gusto nating magplano kung paano tayo uunlad sa ating buhay. Ang unang-una nating iniisip ay, ano bang meron ako? Meron akong time, meron akong talent, ano yung mga talent ko, yung treasure ko, ano ang meron, At wag kong gagamitin ito sa mga bisyo, doon pa lang masisira na Pero ang alam ko, yung binigay sa atin ng Diyos ay sapat na sapat talaga. Gagamitin lang natin ng maayos. Una, kailangan natin magpasalamat sa Diyos na kung anuman ang meron tayo. Tapos, pangalawa, tinadhana na yan, nakaplano na yan sa Diyos kung paano natin ito gagamitin. Sapagkat nagsisimula doon sa kung ano ang meron tayo, nagsisimula na yung buhay ng pamumunga sa pamamagitan ng pagiging masipag, or batyaga, ginagawa po natin yan. At kung sakaling nakakuha tayo ng mga trabaho, mga kapatid, napakalakas talaga ng tiwala. Yung tayo ay napagkakatiwalaan. Kasi kahit na hindi man tayo mayaman, pero marangal po yung ating buhay, yung tiwala na yan ay tunay na kayamanan natin, yung pinangahawakan natin. Kaya yung mga ibang tao talagang umuunlad dahil sa tiwala na binibigay po sa kanila. At syempre pa, itong buhay na ito na maliit, kakaunti sa ating paningin ay sapat na sapat sa Diyos, huwag nating kalimutang magpasalamat sa Panginoon. At gamitin po natin yan parati sa kabutihan, mapabuti ang buhay natin at ang ating kapwa. Huwag natin sabihin parati akong kulang, hindi ako makakatulong sa iyo. Sapagkat paano sila angat sa kanilang buhay? Kung meron ding mga tao na may mabubuting kalooban na tumutulong din sa kanila. Sa madalit salita, kasyang-kasya at hindi salat yung mundo. Nagkukulang na yan dahil sa pagkamakasarili ng mga tao. Kung kailan pa naging mayaman, minsan ang tao, saka pa siya nagiging sakim. Pero, kung ano yung binigay sa atin ng Diyos, kung ito'y malaki, mas malaki rin yung responsibilidad natin. Mas malaki inaasahan sa atin ng pagbibigay, sa ibang tao. Kaya mga kapatid, pag-isipan natin kung paano natin paparamihin yung mga biyaya na binibigay sa atin. Pero higit sa lahat, hindi na yan ang tuon ng pansin natin. Ang pagtuunan natin pansin ay pasasalamat natin sa Diyos sapagkat sapat yung grasya na binigay niya sa atin upang manghilom ng sugat ng mga tao at magbigay din ng pagbabago sa buong daigdig. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan niyo po kami tumanaw ng utang na loob sa inyo. Kayo lang po ang pinagmumulan lahat ng aming mga grasya sa daigdig na ito. Sa pamagitan ng aming pagpapasalamat sa inyo, dahil hindi kami nararapat na kayo bigyan niyo po kami ng ganun karami na biyaya. Kami po ay nagmamakaawa. Sana magamit namin sa maayos sa pamaraan yung mga grasya na pinibigay ninyo sa amin. Upang makatulong din kami sa aming kapwa, lalo na yung mga tao naghihirap. Tulungan niyo rin po ang bansang Pilipinas
nalalagay sa isang malaking pagsubok dahil sa korupsyon, ay mas maraming tao ang naghihirap. Tulungan niyo po kaming lahat na bawat isa sa amin, mga Pilipino, ay gamitin yung natitira ng mga kayamanan na binibigay niyo sa amin upang mapaglingkuran mas maraming tao at umusad muli ang aming bansa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.